Hello everyone! Meron naman tayong panibagong video tutorial tungkol sa aking DC voltmeter ammeter na ito po ay merong malaking maitutulong sa ating mga solar setup, lalo na sa mga baguhan o nagsisimula pa lang sa pag-solar at kahit na sa mayroon ng mga DIY na solar setup din. So itong device na to ay makatutulong sa pamamagitan ng pagmonitor ng voltahe at amperahe ng battery, dahil baka lumagpas tayo sa limit ng load capacity ng ating inverter at battery. At kung palaging itong ma-overload ay madaling masira yung inverter natin at saka yung battery. So dito sa device na to makikita natin ang SOC o state of charge ng ating battery at ang kanyang DOD or date of discharge. Dahil makikita ninyo yan, nasa gitna yung battery level na yan, battery level bar. Kapag puno na yung battery natin, yung level bar na to ay nakasagad din dito sa taas. Yan, makikita ninyo yung battery natin ay umabot na sa 14.3 volts. Yan o. Tapos ito yung amperahe ng inverter at saka appliances na nakasaksak o nag-consume ng ating power ng ating battery. Tapos ito naman yung wattage ng inverter at appliances. So yan, kunti lang yung wattage na kinoconsume sa ating battery kasi yung nakasaksak dyan ay pump lang naman ng ating submersible pump doon sa aking pispan ng koi. So dito sa ibaba makikita ninyo, ito yung kilowatts na na-consume na ng ating inverter at saka mga appliances. So umabot na ng 1293 watts, kilowatts pala yung na-produce ng ating solar setup na na-consume ng ating inverter at appliances. I-convert natin ito sa megawatts. Nasa 1.2 megawatts na yung nagamit natin na charge ng ating battery. Ito na yung kilowatts nya. So dito sa taas makita ninyo yung ampere hour ng battery natin. Tapos ito yung exit resistance ng ating inverter na kumukuha sa ating battery. So dito sa baba ito yung internal resistance ng ating battery. Tapos ito sa ibaba, ito naman ang running time nya. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-install ang ating DC voltmeter ammeter. So itong DC voltmeter ammeter natin ay mayroong 4 na wire. Ito yung kulay pula ay nakakonek dito sa positive wire ng ating battery. Tapos itong black wire nya, yung negative, ay nakakonek din sa negative wire ng ating battery. Tapos yung shunt nya, ang shunt nya pala ay nakasiris sa ating negative wire. At ang shunt na to ay ang capacity na makaya niyang amperes ay nasa 100 amperes. Yung blue wire ng ating device ay nakakonek dito sa left side ng ating shunt. Kalimutan ko palang sabihin na sa dulo ng ating wire na may shunt ay dito nakakabit yung ating inverter. Tapos yung yellow wire ay dito naman sa kabila. So yan lang mga master. At sana mayroon din na kayong nakuha na ideya kung paano ito i-install itong device na to, at nawa ay makatulong din sa inyo para madali lang ang pag-monitor ninyo ng load ng inyong solar setup at magtagal pa yung mga gamit ninyo katulad ng inverter at battery
Dahil kapag palaging ma-overload yan, hindi nyo ma-monitor dito, ay madaling masisira yan. Lalo na kapag sinasaksakan nyo ng mataas na wattage ng appliances yung inverter ninyo. So, ang unang maapektuhan dyan ay yung battery ninyo. So, kahit LiPo 4 pa yan, ay hindi yan tatagal ng aabot ng 10 years na kanyang service lifespan. Dahil ang lifespan ng ating LiPo 4 na battery ay medyo matagal, kapag maganda yung pag-alaga natin dito, hindi palaging ma-overload, ay aabot ito ng 10 years. So, for now siguro mga master, yan lang ang masishare ko sa inyo. At maraming salamat sa panonood ninyo. Bye for now.